Christmas gift for loved ones had always been problematic because people like to give the maximum joy at minimum cost. Mahirap mag-isip, lalo mahirap mag-budget kumisan, kasi madalas material things lang iniisip natin na gifts. While there may be nice, we like to think of the C, Christmas gift. At yan po ang ating pag-aaralan, ano ba ang isang napakaganda na kumisan nalilimutan nating ibigay na Christmas gift to our loved ones. Salamat Diyos sapagkat kayo ay nag-ahari. Salamat sapagkat kayo ay nagpapagaling, nagtuturo, nagpapaliwanag. Dalangin namin, kalooban nyo ang siyang maihayag, kalooban nyo ang siyang maganap. Use your servant as your instrument. Be the speaker, O God. Take over this proceeding, preside over this activity. Protect us from all harm, from ignorance and lies. And we ask you, walk in our midst. Dispense blessings to your people. Give us your wisdom. Father, we ask you to heal our infirmities. Pagalingin niyo po ang mga nararamdaman na aming katawan, ng aming espiritu, ng aming emosyon. At gawin niyo kami, Panginoon, na sisidlan ng inyong karunungan. Allow us to focus on you alone. We bring every thought captive to the name of Jesus and ask you, Father, take over. Lead us. In the name of your Son, our Lord Jesus, we pray. The C, Christmas gift. Ano nga kaya yon? We will be reading Luke 2:8-14 from the New Revised Standard Version. In that region, there were shepherds living in the fields, keeping watch over their flock by night. Then an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. For see, I am bringing you good news of great joy for all the people. To you is born this day in the city of David a Savior, who is the Messiah, the Lord. This will be a sign for you. You will find a child wrapped in bands of cloth and lying in a manger." And suddenly there was the angel, a multitude of the heavenly host, praising God and saying, "Glory to God in the highest heaven, and on earth peace among those whom He favors." And may the Lord bless such words and bless us with these words. Yan po ang laman ng maraming mga Christmas cards and Christmas greetings, yung sinasabi ng mga anghel. Sapagkat nung si Jesus ay ipinanganak, ano ang nangyari? May mga anghel na nagbabaan at nag-awitan sila. Sinasabi nila, "Glory to God in the highest, peace on earth, and peace to men among whom His favor rests." Other ancient sources read, "Peace, goodwill among people." And necessarily, they are really meaning the same. Matagal na hinihintay ng Israel ang pagdating ng kanyang manunubos, ang ipinangako na magiging tagapagligtas at hari ng Israel habang panahon. At nung dumating si Jesus, yun ang idineklara ng mga anghel, dumating na, nangyari na ang pangako. And so what is the C, gift of heaven to people? Of course, it is Christ. Kung gagamitin natin yung wika na yan, letter C, Christ the Savior. Christ is the gift of Christmas. The Lord who brings from God peace on earth and peace to people. How can peace happen? By another C, a change of status. There is a change of status here. John 1:12, "But to all who received Him, who believed in His name, He gave the power to become children of God." Bakit magkakaroon ng peace between God and men? Pag sinabing may peace between God and men because of Christ, therefore there was war between God and man before Christ. And because man is sinful, and the human race had fallen in sin, the human race is at war with God. And God is at war with man. Pero nung ipinadala ng Diyos ang kanyang anak upang maging tao rin, paano niya ngayon kakalabanin at susugpuin at uubusin ng tao, ang kanyang anak mismo ay naging tao. So yun yung isa sa mga malalalim na principle why the Son of God had to be human. Because divinity is at war with humanity because of sin. And when the Son of God, who is divine, became human, how can now the divine heaven continue to wage war against humanity? Heaven cannot fight its own son. So, yung anak ng Diyos na nakiisa sa tao ay isang patunay na hindi napupuksain ng Diyos ang tao sapagkat ang anak man niya ay nagkatawang tao. Sa katunayan, dadali niya ang lahat ng pagpapala sa tao sa pamamagitan ng Diyos
na bagamat Diyos ay tao rin, the Son of God, the Lord Jesus Christ. At sa lahat daw ng mananalig kay Jesus, at lahat ng tatanggap sa Kanya, ay binibigyan niya ng kapangyarihan na magpalit ng status. Your status is changed from children of wrath, from children of hell, to children of God. And so the gift of Christmas is really peace. Peace between God and men. Ngayon, paano yun? Sa mga Israelites lang ba effective si Jesus? Galatians 3:29, and if you belong to Christ, then you are Abraham's offspring, heirs according to the promise. Maski hindi ka Israelita, naniwala ka kay Jesus, itinuturing ka na anak ni Abraham, kung ganon, tagapagmana ng lahat ng ipinangako kay Abraham at sa mga kaapu-apuhan nito. Hindi mo na kailangang maging Israelita, hindi naman na kailangan maging Israelitahan, kunwari Israelite ka, sa costume, sa sayaw, sa salita, sa ritual, hindi mo kailangan gawin yon. Pag naniwala ka kay Jesus, tagapagmana ka na ni Abraham. Hindi mo kailangang talikuran ng pagka-Pilipino mo, o pagka-Koreano mo, o pagka-Amerikano, o pagka-Hapon. Pag naniwala ka kay Jesus, sabi sa Galatians 3:29, if you belong to Christ, you are Abraham's offspring. Hindi mo na kailangang kopyahin yung fashion, suot, hairstyle ng mga Israelites. Your status is changed spiritually. Physically, hindi kailangan. Kasi kung kokopyahin mo rin yung damit nila, suot nila, sandalyas nila, kopyahin mo rin itsura nila. Paano mo gagawin yun? Magkokopya ka na rin lang ng itsura, dapat buong buo, kompletong-kompleto. Or wag na lang, kasi hindi naman kailangan eh. Ang kailangan is a spiritual conversion. And spiritually, you are called sons of Abraham, daughters of Abraham, if you like. And then, of course, daughters of heaven, children of God. Because of Christmas, there is peace. Tatandaan po natin, kung wala si Jesus, wala nun. God is in a warpath with humanity, and humanity is destined for destruction. So the Lord brings peace, not only between God and men, but also among people, through His teachings. The teachings of Christ, the teachings. That through the example, the work, and empowerment of Jesus, people can now have peace with one another. Bakit? Kasi mahirap naman magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng mga tao. Mas madalas galit. Mas madalas magkaiba ng pananaw, magkaiba ng opinion. So giyera lagi yan. But through the teaching, example, and work, and empowerment of Christ, now we can have peace not only with God, but also with one another. So the true gift of Christmas is really peace. John 14:27, peace I leave with you, my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not let them be afraid. Peace. Sabi, ito talaga ang ibinibigay ko sa inyo at itong iiwan ko sa inyo, kapayapaan. At kung alam mo na kung ikaw ay sumakabilang buhay ay babalik ka sa Diyos, payapa ka kahit yung buhay mo ngayon less than perfect. Kahit may sakit ka at alam mong mamamatay ka, kahit ayaw mo pa sana, pero may kapayapaan ka rin. Kasi alam mong pupunta ka sa Diyos dahil inari ka na niyang anak dahil kay Kristo. May kapayapaan. Now, let's focus on the gift to one another. Alam na natin yung gift of heaven to us. What about our gifts to one another? Kasi pag nagsha-shopping ka naman, hindi ka lang bumibili ng gift for God. Ang pinoproblema mo, ano kaya ang gift ko sa mahal ko sa buhay, sa asawa ko, sa anak ko, kapatid ko, kaibigan ko, etc. For peace, goodwill among people, anong dapat natin gawin? Because if the true gift of Christmas is peace, therefore the true gift that we give to one another must also be about peace, for peace, concerning peace. What greater gift can we give our loved ones, our fellow men, than peace, than peaceful relations and coexistence? Nag-iisip kayo ng ireregalo sa inyong asawa, isipin nyo muna, peaceful ba ang relation nyo? Peaceful ba ang relation yung mag-ina, magkapatid? Peaceful ba ang relation sa office bago mag-kris-kringle at magbunot-bunutan ng kung ano-ano mga regalong something wet, something hot, something cold? Isipin nyo muna, peaceful ba ang situation? Sabi sa Proverbs 15:17,
Better is a dinner of vegetables where love is than a fatted ox and hatred with it. Nung araw kasi, ini-equate nila yung pagkain ng gulay sa pagiging mahirap. Hindi kasi na-afford ng mga mahihirap yung mga karne. Ngayon, alam natin na mas tama palang kainin yun from the point of view of diet. Di ba? Pero sabi, mabuti pa, magdildil na lang tayo ng gulay na mayroong kapayapaan at pagmamahalan. Kaysa magpasasa tayo sa masasarap na karne, tapos away-away naman. Isa din ang nakikita natin dito, mga kapatid, pinapahalagahan, kapayapaan. Peace with loved ones, peace with fellow men through C. And what is that? Godly and loving change. C is for change. Husbands, gusto nyo magregalo sa wives nyo? Anong pagbabago ang dapat nyong gawin sa inyong buhay? At magandang regalo yon. Kahit regaluhan nyo siya ng mahal na kwintas, kung lagi nyo pa rin binubulyaw-bulyawan, hindi kayo mag-iisip na baguhin ang pakikitungo sa kanya, sandali lang ang ligayang ibibigay noon. Mamaya yung kwintas, aagusan lang ng luha dahil binubuska-buska mo rin naman. Anong ibibigay nating regalo sa ating mga anak? Kahit ibili mo ng jacket, ibili mo ng cellphone, pero hindi mo binibigyan ng pansin. Hindi mo nang binibigyan ng space. So ang aking pinopropose, mga kapatid, we want to give gifts. Give the gift that starts with the letter C, and that is change. Change in the way we think. Yung sasabihin mo, I will change toward better peaceableness by changing the way I think about you, by changing the way I think of you. How do you think of your loved one? Iniisip mo ba yung asawa mo, eto na naman ang kontrabida kong asawa. Change the way you think. Eto na naman ang asawa kong kulang sa IQ. Change the way you think. Eto na naman ang asawa ko na ganito, ganon. Kasi pag ang iniisip mo sa tao, ganon, ang magiging pakitungo mo, ganon din. Lalabas sa bibig, lalabas sa kilos, kung anong iniisip. Romans 12:2, be transformed by the renewing of your minds. You want to transform your relationship to good from bad, or it's already good to change to better, and it's already better to change to best, keep on changing the way you think. Think of the good. Think of the godly. Think of that which is well-intentioned. Think of that which is diplomatic, lovely, peaceable. Magandang regalo yon, mga kapatid. Kung kayo isang babaeng saksakan ng nagger, iregalo nyo sa asawa nyo isang naka-zipper na bunganga. Naka-drawing pa. Ito ang regalo ko sa iyo. Kung 10 beses ako nagnanag last year, 5 na lang ngayon. Siguradong tuwang-tuwa ang iyong asawa niyan. Pero alam niyo yung ninanag, kumisan kayo din na may kasalanan. Nag pa ng nag kasi hindi nyo pa naman binibigay yung kailangan eh. Kumisan, humihingi sa iyo, pahinging tubig. Tapos 3 oras na ang lumipas, hindi mo naman binibigyan. Sabi uli sa'yo, pahinging tubig. Sabi mo, ano ba? Hingi ka ng hingi, nag ka ng nag. Eh, binigay mo na ba kasi? Kasi kung binigay mo na yun, di titigil na. So pag ninanag kayo, may kasalanan din kayo niyan. Baka hindi nyo siya binibigyan ng kasiyahan. Kaya inuulit-ulit para maalala nyo. Change the way we speak. How do you speak to your loved one? Nakakalungkot ko minsan, our best manners are reserved for strangers, for people we hardly know, for people we do business with. But the worst way we speak and worst manners are suffered by the loved ones near us. So magandang regalo sa inyong mahal sa buhay, I will change the way I speak to you. And better, I will change the way I speak about you behind your back. Mga hindi nabibili sa department store, hindi kailangan ng pera. Mas mahirap lang ang gawin. Pero ito ang mas mainam na regalo. Titus 2:7-8 says, show sound speech. Magandang pangungusap. Another regalo, letter C, is change the way we behave. We move and do things. For once, mga kapatid, kung meron kayong mga mahal sa buhay na laging may inirereklamo tungkol sa inyo, for once, listen from their point of view. Madalas, pag nagrereklamo ang isang mahal natin sa buhay,
ang atin agad tendency to be defensive. Talunin ang argumento yung reklamo niya. Buntunan siya ng mas maraming reklamo din natin. At the end of the day, the problem is not solved. Isang magandang pamasko, manahimik kayo kahit isang oras lang, nag-iisa kayo, ilista nyo at isipin, ano ba lahat ang inireklamo sa akin ng anak ko? Ano ba ang reklamo ng asawa ko, ng nanay ko, ng tatay ko? Ano bang reklamo ng kaibigan ko? Anong reklamo ng girlfriend ko, boyfriend ko? Anong reklamo? And for once, look at that complaint from the other person's point of view. Every complaint is a cry for help. Minsan nagrereklamo yung asawa mo at minsan kaya naman nagrereklamo yan, talagang may hinahanap na hindi nakikita. At kadalasan naman ng nagrereklamo, nahihiyang sabihin yung specific reklamo, so magge-generalize na lang. Di mo na ako inilalabas. Diba? Sabi mo, kakalabas lang natin 10 years ago. Tapos sabi mo, hindi kita inilalabas. So don't be specific. Usually, general lang yung sinasabi niya dahil yung specific na reklamo niya, parang maliit naman para ireklamo pa, nahihiya din. Kaya kailangan isipin mo, ano kaya talaga ang reklamo niya? Kumisa kasi nasasaktan tayo, akala natin ang reklamo ng tao is an assault on our personhood. Nagiging defensive and offensive tuloy tayo as a reaction. But listen to this. Pag nagre-reklamo, mahal mo sa buhay, huwag mo munang atupagin na idepensa ang sarili mo o talunin ang argumento. Isipin mo, ano kaya ang tunay niyang reklamo? Pag sinasabi niyang, lagi ka nalang ginagabi pag uwi. Sabi niya, nagtatrabaho ako, hindi na reklamo niya. Kulang ka sa pagpansin sa kanya. Pag sabi niya, hindi na ka na kahit kailan nagte-text. Makaka-text ko lang kahapon. Ibig sabihin nun, kulang. At diba, dapat mo ikatuwa na yung mahal mo sa buhay, kahit tawag ka na lang tawag, nakukulangan pa rin siya. Ibig sabihin, mahal ka. So, ba't ka dapat magalit? So, dapat ang natitingnan lang natin kuminsan yung pang-ibabaw na reklamo. Nagagalit ulit tayo. Hindi natin tinitingnan yung pinagmumulan nun. Na ang pinagmumulan lang, kaya nagre-reklamo, mahal ka kasi. Hinahanap-hanap ka, pinag-ahanapan ka ng pansin. So, change the way you behave. Kung dati mo may ini-ignore siya, pansinin mo. Kung dati mo siyang binabaliwala, bigyan mo siya ng halaga. Ang gandang regalo nun sa isang mahal sa buhay. Romans 13:13, let us behave decently. And what is decent behavior but correct behavior? What is the correct behavior between couples, between spouses? What's the correct behavior between parents and children? Between friends and friends? So behave decently. Beautiful gift. Another C gift is the way we change in interacting with people. Minsan natin sinasabi, ang dami-dami nang aaway sa akin. Pero isipin mo, baka naman ikaw na yung dahilan. Kasi hindi naman magkakakilala yung umaaway sa'yo. Ano yung common denominator nila? Ikaw. Baka ikaw yung problema. So beautiful gift to humanity, to people we interact with, is to change the way we interact with people. To be more sensitive, to be kinder. Romans 12:16, live in harmony with one another. And harmony is compromise. Hindi pwedeng yung gusto mo lang na sunod, tapos wala siya ni anong gusto niya na nakapangyari, hindi yun magtatagal. Artificial yung peace na yun. Because people will, of course, most naturally seek what pleases them. And if what you want is not what they want, but you have to live together because you have a relationship, then you compromise. You give a little, you take a little. Mga kapatid, hindi na po uso yung take everything from the table. You must always leave something on the table for the other person. Dapat win-win. You won something, the other person also wins something. Hindi na pwede yung winner takes all. Because the loser will never allow himself to be a loser for long. Babawi rin yan. Meron ulit kayong giyera. So everybody must bring home something. So kung meron kayo hindi pinagkakasundoan ng mahal mo sa buhay, meet halfway. Yung talagang mahalaga sa'yo, yun na lang ang hingin mo. At yung talagang mahalaga sa kanya, kahit nahihirapan ka, ibigay mo sa kanya, so you will have a lasting peace. If only one person dominates, if only one person always wins and gets what he wants, there will never be a lasting peace because the discontented party will always wage war. Mahalaga. Kaya kahit sa mga political problems ng bansa natin, hindi naman tapos-tapos. Because both parties want everything. You've got to give a little and take a little.
And that's how you live in harmony with people. Then we give the gift C for Christmas by changing the way we react to people, especially to people's beliefs, to people's thoughts. Kung merong 1 million people, there will be 1 million beliefs. Akala nyo ba there's only one belief for everybody? No. O ipagpalagay mo na, ang religious belief mo, Christianity. Akala nyo ba one lang yun? Di ba may Greek Eastern Orthodox Christianity, may Roman Catholic Christianity, may Protestant Christianity, and within the evangelical Christianity, marami pa yan. May full gospel, may one-half gospel, may conservative pa, may ultra-conservative, meron naman na modern. Ang daming belief sa loob lang ng Christianity eh. Kaya sa palagay nyo, sa isang church, isa lang ang belief. Hindi yun totoo. Meron lang kayong mga general na pinag-aagrihan, pero may kanya-kanya kayong mga detalye na kanya-kanya. Hindi naman kailangan i-convert mo lagi yung isang tao sa belief mo dahil ang gusto niya, i-convert ka niya eh. Kaya laging may gulo. So what do? You agree on a basic framework and then you agree to disagree on all the other details. You say, talagang ganun. Ganun talaga eh. So ang nangyayari, para nagkakaroon talaga ng unity ang isang pamilya, sinusunod mo yung padre de familia. Hindi ba yun lang ang asawang babae? Tao din naman siya, pareho lang dapat equal rights with men eh. Pero tinutulong sa Biblia, submit, sumunod ka. Why? So that there will be unity. Pwede rin namang ituro yun sa man, sumunod ka sa wife para may unity. Kaya lang yun kasi nakalagay doon. Talagang maibahin mo pa. Pero ang mahalaga kasi, ang pinapreserve, unity. Susunod ka doon sa head. Kasi kaya sa magkani-kanya kayo ng punta kung saan-saan. Kaya sa isang pamilya, pag sinabi ng padre de familia, ganito ang gagawin natin, titira tayo sa Lucena, everybody moves to Lucena. Pag hindi ka sumunod, may iwan ka sa Pasay, hati-hati kayo. Ganon din sa isang church. Ito sinabi ng leader, ganito tayo, itong stand natin, sumunod ka para may unity, alam mo mag-away-away kayo sa loob every day. Kahit naman ikaw yung makapangyari, mamaya ikaw na yung leader, yung ibang nasasakupan mo, may iba rin belief yun, so ipipili din nila yung kanila, hindi na matatapos ang gulo. So may mga basic things that you agree on, and there are some details that you will never agree on and just leave it at that. Sabi sa Bible, what we know is imperfect. But when the perfect comes, the imperfect will pass away. Our knowledge is imperfect, our prophecy is imperfect. What is important is, as believers of God, that we live in peace and harmony with one another. And you do that, and that is achieved only when you change the way you react to people's beliefs and thoughts. Hindi ko mo iba ang iniisip, kalaban mo na. Hindi ko mo iba ang pamamaraan, ay jablo na siya. Dapat alisin natin yung gano'n natin pananaw. Kumisan, in a religious way, iba yung pananaw niya, kasi yun lang yung scholarship niya eh. Yun ang school na napuntahan niya, yun ang tinuro sa kanya. Hindi naman dahil anak siya ng demonyo. O kaya, kasi sa kanyang pananaliksik, sa paglago ng pananaw niya, nandito siya ngayon sa stage na to. Pero hindi naman ibig sabihin, hindi na yung tataas o hindi bababa. Panapanahon. Sa scholarship niya, sa alam niya ngayon, sa kanya experiences, ito yung stand niya, but it doesn't mean that it will be the stand forever. Kasi ang knowledge grows. Kaya nga sabi, we are being changed from glory to glory. So if a person is in a transition stage from one level of knowledge to another, ganun talaga, awkward. May nagagawa na kuminsan ay lihis, kuminsan ay asiwa, pero hindi ibig sabihin evil. We must grow to that kind of thinking. We must change the way we react to people's ways and situations and station in life. Sabi sa Romans 12:16, be willing to associate with people of low position. Low position can be economic, it can be intellectual, it can be social, or it can only mean iba sa position mo. And many people are lazy in thinking. They think that anybody who is not in agreement with them is someone of a low position. Therefore, they are entitled to berate them, to insult them, and to trample upon their rights. Pag pinalitan natin yung paraan ng pag-iisip natin, na lagi tayong nagmamagaling over others, na lagi tayong gustong makapanaig sa iba ang paraan ng pag-iisip, hindi matatapos ang gulo. So we change the way we think. Pag iba yung pananaw ng hipag mo, sabi mo, ay, iba yung pananaw niya, siguro iba yung pinag-aralan niya, sa ibang school siya nagpunta, saan ba siyang region lumaki? Ano ba itinuro ng magulang niya?
Ano ba ang nabasa niya ngayon? Ano napanood niya sa TV kahapon? Lahat yan merong impluensya sa kanyang kaalaman sa oras na ito. Kaya iniisip mo, ay gano'n lang siya ngayon. Maaaring mabago pa rin yan. So kung hindi ko man yan gusto ngayon, ipapanalangin ko siya at idadalangin ko na mabago yung pananaw niya. O kaya ganito, idadalangin kong maintindihan ko siya, baka ako naman yung mabago, magkasundo rin kami. An open mind is important to give the gift of peace. Kaya may war dahil merong gustong makapanaig. Pero pag binigyan mo ng space ang iyong kapwa, magkakaroon ng peace. Most unpeace or most wars, most trouble, quarrels, and stress with people come from our attitude. It comes from the way we think of them and we think of ourselves. Oras na inisip mo na mas marunong ka, mas magaling ka, mas banal ka, mas tama ka, willing na willing ka makipaggera dahil iniisip mo, ikinatutuwa ng Diyos ang gera mo. Dahil ikaw yung sundalo niya at yung kalaban mo, sundalo ni Satanas. E paano kung pareho kayong Kristiyano, nagyegera kayo, doctrine, sino ang alagad ng Diyos at sino ang alagad ni Satanas dyan? Kung tamad ka mag-isip, sasabihin mo agad, ako ang alagad ng Diyos, yung kalaban ko ang alagad ni Satanas. Pero iniisip din yun sa'yo. Pareho lang kayo na iniisip. And chances are, pareho kayo mali. Dahil naghahanap tayo ng katotohanan. Kahit gaano ka mabuhay kahaba, sabi ni Solomon, hindi mo pa rin malalaman ang lahat ng dapat malaman. So dapat humble ka lang. Dapat ka namang may pananalig. Dapat kang naninindigan sa iyong pananalig. Pero payagan mo rin yung kapwa mo na manindigan. Hindi mo siya pwedeng pilitin na yung pag-iisip mo, maging pag-iisip niya. Kahit nga magkakapatid, nanggaling sa isang sinapupunan, you come from the same womb. Kumain kayo sa isang mesa, isang ulam ang kinakain nyo, isang uri ng pagkain sabay-sabay. Iba-iba pa rin ang pananaw eh. Pag pinanggaling ang ama't inay, pareho. Ganun talaga. Mas maaga nating matanggap na hindi laging nag-a-agree ang mga tao, mas magiging tahimik ang ating buhay. At huwag nating ipangyabang ang ating pananaw o pananalig o paninindigan. Kung ano yung right mo na magkaroon nun, kapwa mo meron din. Romans 12:16, do not be proud. So let us enjoy peace with God through a change of status and heart. And let us enjoy our peace with men through a change of thinking, a change of speech, change of behavior. What are the ways of peace with fellow men? Ano ba ang pamamaraan ng tunay na kapayapaan at katahimikan sa pakikisalamuha sa tao? It is the way of respect. Even for those you do not agree with. Remember, you respect even those you do not like. You respect even those you do not agree with. And especially in the context of loved ones, family, sweethearts, friends, partners, change into a more respectful disposition. Kailangan tayong maggalang sa ating kapwa. At mga kapatid, nais kong ipakadiin-diin, the highest respect you owe to your spouse, to your parents. Yun. Lalong-lalo yung spouse mo, partner mo sa buhay, yun ang highest respect dapat na ibinibigay. Doon mo sa kanya inire-reserba yung iyong lakas. Hindi mo inuubo sa basketball o inuubo sa shopping o inuubo sa kung saan-saan. Tapos wala ka nang natirang lakas para sa asawa mo. Sa kanya mo inire-reserba. Yung timpi, sa kanya yun iginagawad, hindi sa iba. Tapos sa asawa mo, doon mo ibubulalas lahat ang iyong pagiging halimaw. Tapos anghel ka sa harap ng iba. Pag naman naghihingalo ka, ang humihimas-himas sa ulo mo yung asawa mo, hindi naman yung iba eh. Kaya dapat sa asawa ibinibigay yung pinakamataas na respeto. Paggalang, pagsasaalang-alang. Siya ang iniisip mo, hindi anong sasabihin ng kapitbahay. Ang iniisip mo, anong sasabihin ng mahal ko? Anong sasabihin ng anak ko? Anong sasabihin ng magulang ko? Anong sasabihin tong partner ko na to sa buhay? Minsan ang pinapahalagahan natin yung mga tagalabas, hindi yung tagaloob. 1 Peter 2:17, show proper respect to everyone. Alam nyo, kasama ng respect, lalo sa mag-asawa, huwag ka namang pakita na laging mukhang aswang. Mag-ayos-ayos ka. Lahat na kumisan ng putik nakakabit sa mukha mo pagkakaharap mo yung asawa mo, tapos paglalabas ka ng kalye na kung sino-sino lang titingin sa mukha mo, doon ka ngayon maganda. Di ba? Dapat doon ka nagpapaganda sa iyong asawa.
Hindi ka na mahawakan dahil kung ano-anong nakalagay at nakabalatay sa iyong balat. Kanino mo ba ipapahipo ang iyong balat? Sa lasing sa kanto? Kanino ibinibigay yung respect? Minsan wala na tayong kagalang-galang. Ang baho-baho ng hininga mo pagkatapos katabi mo yung asawa mo. Respect. Diba? Huwag ka natutulog nang hindi ka nagsipilyo, hindi ka nag-gargle. And there is no such thing as morning breath. And there's no such thing as fresh, angelic morning breath. Get up and gargle, then go back to bed kung gusto mo na magkasarili na kayo ng asawa mo. Hindi yung amoy imborna lang, yung bibig. Tapos ang tataka ka, ba't siya umiiwas? Ang dami mag-asawa, pagtagal ng panahon, ang baho-baho na nila. Galang lang yan di ba? Anong respeto mo sa asawa mo, nakatabi mo? Importante. Tuloy nawawala ng gana, dati ibig na ibig sa'yo, ngayon iwas na iwas. Hindi nakakapagtaka. Dahil nawawala yung respect. You must always look good for your spouse. Probably not always, but at least most of the time. Diba? Kailangan nakikita natin yung ganun, na yung magandang pananalita, magandang mabangong amoy, humahalimuyak ka. Tuloy, laging gusto umuwi ng asawa mo. Hindi yung amoy kinurat ka. My goodness. Diba? Amoy paksiw. Pag uwi ng asawa, akala niya ulam yun. Ay, amoy paksiw. Darling, ako yun. Respect is very important. And understanding. The way of peace is understanding. Especially with those that you do not agree with. Meron isang napakatalinong tatay. Totoo to ha. Hindi ko na lang may mention yung name. 3 anak niya, tinanong niya. Nakaparada yung 3 anak. Magka-college Anong gusto niyong kursong pag-aralan? Si anak 1, itong kursong A. Si anak 2, kurso B. Si anak 3, kurso C. Sabi ng tatay, ba't yan? Iyan pong gusto namin. Okay. Ang pag-aralan mo, ibang kurso. Ikaw, ibang kurso, ibang kurso. Ano bang ayaw mong course? Di sinabi yung mga course na ayaw. Yan ang pag-aralan nyo. Sabi ng tatay. Bakit? Sabi niya, kasi yung gusto nyo, kahit anong mangyari, gugustuhin nyo yon, malalaman nyo rin, mapag-aaralan nyo kasi gusto nyo. Pero pag iniwasan yung pag-aralan, yung ayaw nyo, hindi nyo na yun malalaman kahit kailan. So ang pag-aralan nyo, yung ayaw nyo, para malaman nyo. And then, sigurado nagagawa din kayo ng paraan na malaman yung gusto nyo Malalaman nyo rin. Naging 2 ang alam nyo. Siyempre, nagagawa mo lang yun kung may pera ka, na pwede kang, may luxury ka na pumili. No? Pero ang point lang ito, yung ayaw nyong alamin, mga kapatid, yan ang alamin nyo. Lalago ang inyong isip. Mauunawaan nyo yung mga tao na gano'n ang pananaw, gano'n yung alam. Pero kung lagi lang kayong nandun sa gusto nyo, sa alam nyong pag-aralan, sa hilig nyo, kikitid ang inyong isip. Hindi nyo na mauunawaan pa yung ibang tao. Magiging makasarili ka lang. So understanding is a key to peace. Change to become more understanding. Instead of working so hard to try to change the other person, you change the way you think so you understand more. Then you can be more friendly. You can be nicer. And you will be desirable to be with. Kaya sabi sa Colossians 3:13, bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. And forgiveness becomes easy when you understand. Mag-mental exercise tayo. Think from the other person's point of view. Mga lalaki, mag-isip kayo, bilang babae, kung babae ako, anong mararamdaman ko? Anong gagawin ko? Kung ako yung wife ko, anong nararamdaman ko dapat? At ganoon din naman yung wives thinks as men, once in a while, and say, ano kaya kung point of view ng husband ko, bakit siya ganun? Huwag laging, eto ako, kundi isipin mo, ano ka nga ba? Makilala naman kita. Ano ba talaga ang laman ng isip mo? Ano ba talagang hinahangad mo na pwede kong ibigay sa'yo? That is love. And of course, the way of peace is the way of tolerance. Change to become more tolerant. 1 Corinthians 4:12-13, when we are persecuted, we endure it. When we are slandered, we answer kindly. That's tolerance. You tolerate pain. You tolerate maltreatment. In fact, you tolerate differences. One of the highest measures of intelligence is the capacity for tolerance.
Nabibigyan mo ng lugar, nabibigyan mo ng buwang, maski yung hindi ka sang-ayon. Hindi ka naman nakikisama kung masama yun. Hindi ka nakikisama kung yan ay masama. Pero, lalong-lalo sa mga bagay na hindi mo naman ile-level na bad, binigyan mo lang ng pagkakataon. Iba lang, different. It is important. And of course, the way of peace is the giving of freedom. Kailan nagkaroon ng peace between America and the Philippines? Noong 1946, finally, nirecognize nila yung independence natin na atin ang isiniwalat noong palang 1898. Matagal din na hindi nila kinilala ang ating freedom. Sinakop ng Amerika ang Pilipinas from 1889 hanggang 1946. Noong 1946, kinilala na nila, oo nga pala, free kayo. So, nagkaroon ng peace. Gusto niyo magkaroon kayo ng peace, kayo at ang inyong anak? Recognize their freedom. Na may freedom silang pumili. Pumili ng gusto silang mapangasawa. Nagpapayo tayo, nananalangin, pero sila ang pipili. At tinatanggap natin ang pinipili nila. Freedom na maging ano? Gusto ba niya maging artist? Gusto ba niya maging ganito? Gusto niya maging ganon? Kung ipagpilita maging dentista siya, dahil dentista ka lang, there will be peace when you recognize that freedom. Sabi nga ng kanta, ibon man may layang lumipad, di ba? Ibon nga, kailangan malaya siya eh. Kulungin mo at umiiyak. Ganon din ang tao pag kinukulong. So huwag natin silang kulungin. Tulungan natin silang lumaya. Turuan natin lahat ng dapat ituro para maging mas maganda. Ang pipiliin nila kung malaya na sila, pero dapat silang palayain. So you give space and you give them time to be themselves. Change to give people freedom and to set people free. It is a wonderful, wonderful gift. Mga magulang, gusto siyempre natin, kung pwede lang, ilagay sa bulsa yung mga anak natin para lagi silang safe. Kung pwede lang sana para iligtas sila sa mga kamalian ng kabataan, tayo na lang magpasya sa lahat ng gagawin nila. Pero hindi naman pwede yun eh. Individual sila. Ang mahalaga, turuan mo ng turuan, ipanalangin mo, guide. Kung lumihis man, nagkamali, love back, accept. Nakita nyo yung prodigal son, kung ano ang pinagagawa sa buhay, nung natauhan bumalik sa ama, tinanggap. Kaya nga may magulang eh. Kaya may pamilya. Para sa mga walang patakarang pagtanggap at pagmamahal. So there are times when we have to be silent so that other people can have the space. Si Job, nung dinilubyo ang buhay niya at kung ano nangyari, dumalaw ang kanyang mga kaibigan at nanlumo sila nung makita ang itsura niya. Job 2:13. Job's friends sat on the ground with him for 7 days and 7 nights. No one said a word to him because they saw how great his suffering was. When people suffer, it is not a time to give a speech. Pag nagkamali ang mahal natin sa buhay, hindi panahon ng sermon yon. Kung siya'y duguan, wasak-wasak, durog-durog, alam na niya yung mali niya. Hindi yung pag nakita kayo, sermon na bibigay mo. Kailangan niya understanding, compassion, love. This is the way of peace. Kung minsan nagtataka yung mga magulang, ang problema lang pala, anak, ganun lang, tapos nagpakamatay, nagbigti, tumalon sa building. Sasabihin ng magulang, anak, yan lang pala, ba't di mo pa sinabi? Sinasabi mo lang kasi patay na, pero kung buhay, siguro takot-takot na repek ang sermon ang binigay mo kung sinabi sa'yo. Diba? Kaya huwag tayong magkakaroon ng ganun uri ng pagsisisi. Our loved ones, especially our children, should know that no matter what happens to them, they can come to us. Na hindi natin sila bibigyan ng standard na pag hindi mo ito naabot, di na kita anak. Ba't ka pa naging magulang? Nakalagay sa Biblia yung example, yung tatay ng prodigal son. Ngayon, mga anak, huwag nyo namang blackmailin ng magulang nyo, ha? Sabihin nyo, oh, yung tatay nga ng prodigal son, nag-forgive. Di ba? Kailangan, you should not provoke your parents to anger. Because parents are human too. Pwede rin yan madala ng galit, magkamali. Pero ang mahalaga, that you provoke each other towards holiness. Na hindi nyo pinapalabas yung beast in each other, but the angelic in each other. So there's such a thing as a ministry of presence. Yung mga kaibigan ni Job, umupo lang doon, hindi kumibo, but they ministered to him by keeping silent. We are tempted to always give a speech.
But it's important to give the ministry of presence. And sometimes it is the ministry of silence. Of course, the way of peace is forgiveness. When all else fails, forgiveness is the only way to have peace. Change to become more forgiving. Dapat less vindictive tayo. Hindi tayo lagi na lang naghahangad maghiganti. Makalamang, masabi ang gusto nating sabihin. Mark 11:25, whenever you stand praying, forgive. If you have anything against anyone, so that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. Forgive. Forgiving sets people free. But if you didn't notice, forgiving sets you free. Tayo rin ang unang nakakalaya pag nagpapatawad na tayo. Lahat nagbe-benepisyo. Kaya ang itinuro ng Diyos, forgive. 70 times 7. So nag-iisip-isip kayo ng regalo ngayong pamasko? Think of the sea gift. Pwede kayo magbigay ng may ribbon, nakabalot, nasa supot, may tali, whatever. But do not forget the more important sea gift. Think of people you love. Think of people who love you. And think of the peace that you can give them if only you would change the way you think, speak, behave. Pag-usipan natin yan mga kapatid, tayo mag-isip-isip, ano ba ang dapat nating pagbabagong gawin para makapagbigay tayo ng mahalagang regalo sa mahal natin sa buhay? Tulad ng binanggit ko kanina, isipin natin, ano po ba yung inirereklamo madalas sa inyo ng inyong magulang, ng inyong anak, ng inyong asawa, ng inyong kaibigan, ng inyong partner, whatever. Ano ba yung inirereklamo? Bago nyo subukan at pilitin na idepensa ang sarili nyo against the reklamo, isipin nyo muna, valid yata ang reklamo niya. Iisipin kong valid yon at bakit yon valid? At bakit paulit-ulit siya nagrereklamo? Siguro, paulit-ulit din ako nagbibingi-bingihan. Bakit ito na naman? The same old story, ito na naman ang kwento. Baka the same old story ka rin. Yung dating reklamo sa'yo, hindi mo pa rin sinolve. Kaya nagrereklamo pa rin. Madalas, lagi natin gustong sisihin yung kabilang partido, hindi natin iniisip ang ating sarili. So think about it, mga kapatid. Maglista kayo, ano ba ang reklamo sa akin ni tatay? Kahit 5 reklamo lang o 3. Anong reklamo ni nanay? Anong reklamo ni husband? Anong reklamo ni wife? Anong reklamo ni kaibigan? Anong reklamo nitong friend ko na to, etc. At isipin niyong mabuti, kung ako siya, ba't ko to inirereklamo? At isipin niyo ngayon, ako ngayon, anong gagawin ko para itong reklamong to matigil? Hindi lang pipigilin ko siya magsalita, hindi lang bubuntanan ko siya ng reklamo ko rin, kundi I will do my best out of love to give what this person needs. The sea gift of Christmas. Change the way you deal with your loved ones. Ama namin sa langit, turuan niyo po kami na kami maging lalo mapagmahal, na magkaroon kami, Panginoon, ng kapayapaan with our loved ones, at nawa kami yung maging primary agent nun sa pamamagitan ng pakikinig, pagbibigay, pagpapaubaya, at pagbabago ng pamamaraan ng aming pag-iisip at pakikitungo. Magbulay-bulay tayo mga kapatid, humingi sa Diyos ng personal na mensahe.